Susari ng awa, kami Extinction ng pamilya Pingo. Naway ang pamilyang ito ay magayon sa anumang karamdaman at iligtas. Ang intensyon ng pamilya Pingo, naway bigyan ng pamilyang ito ng malakas na pangangatawan at isipan sa lahat ng oras. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Panginoong Jesucristo. sapagkat sa pamagitan ng iyong mga cross, tinubos ng Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang alagad, "Dito muna kayo manalangin at ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak na si Zebedeo at nagsimulang magbagabag ang paghirap ng kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigid ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpuro pa siya at manalangin, "Ama, kung ako maaari, ilayo mo sa akin ang saro. Ang paghihirap na ito, gayon man huwag ang kalooban. Magpupuyat kayo at manalangin ay panghuwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nananalangin, "Ama ko, kung hindi maialis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at Kapag pinababa na ninyo ang inyong pang-araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon at hindi naman sa buhay natin ang amang gawang para painumin ang mga Paano na lang kita sa barangay Tano doon? Ini pamagin mo Chiguyo. ay katutunang Paano hindi sinabi ko na doon, may marami. ang intensyon ng pamilya Balgos, naway patnubayan ninyo ang pamilyang ito na makamit. Ipinahagupit ang mga kawal ay kumuha ng halamang na pinawang corona at ipinatong kay Sun at sinimulan siya ng banhabal na purpura. Isa't isa lumalapit sa kanya at ang wika, "Pabuhay ang hari ng mga Hudyo." At siya ay Makasakit mo para sa akin. Pag-ibig, ang tao, ang koronang tinig, ang lahat ng ito'y tanda ng pagmamahal. Alam-alam sa inyo ako ay masasakit. Alam-alam sa iyo ay galimang istasyon. Ang pagkapasa ni Jesus ng krus, ang intensyon ng pamilya Argolla, naway pagpalain ng pamilyang ito upang magtabang kaligtasan sa lahat ng oras. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Panginoong Jesucristo. sapagkat sa pamamagitan niya man na cross, pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus at lumabas siya sa pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na tumatawagay dako ng bunga, Golgota sa wikang Hebreo. Pagninilay mula sa isinulat sa San Ignacio de Loyola. Ipinapahintulutan ng Diyos ang marami naman ng iyong anak. Sa Samarian ng Diyos, pinalain ko ng kasalanan ngayon at mamamatay. Amen. Dalawa ni Puli, lumabas kayo, sabihin niyo dadalhin niyo. Wala ka doon. Ano dito? Musa po. Musa. Pera na? Ika-anim na istasyon, ang pagkadapa ni Jesus. Ang intensyon ng pamilya Musa, naway patnubayan ng pamilyang ito at iligtas sa lahat uri ng karamdaman at kapahamakan. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa iyong mga mahal na Diyos, itinapos mo ang mundo. pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Inis niya ang hirap na tayo dapat ang magdapa. Ngayon din ang kahirap na tayo sana ang lumasa. Akala natin ang dinanas ng karusa sa kanila.
Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa kahirap na pinamon niya. Sa mga ampas na kanyang pinanggap. Tayo lahat ay parang tupang umigaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanyang ipata ang parusa. Tayo dapat ang tumanggap. Siya binugbog at pinangarapan, ngunit itumuhay kahit kamintan. Tulad ay kordero atin sa tatay. Para mga tupang na tumutol kahit nagkakata. Hindi umimikat at nagkakata. Pagninilay mula sa isinulat ni San Francisco Caracciolo, ano pa ang maaari niyong nagawa higit pa sa mga suntok at palo, paghatak sa kanyang bungo, paglura sa kanyang mukha, ang hindi mabilang na pag-alipusta at panlilibak sa harap ng kanyang banal na ina. Ang mga bagay na ito tinalagaan natin sa pagninilay ni naman na may pusong mahabagin. Manalangin tayo sa Panginoon tiling may sa buhay natin ang kawang-gawang pangkatawan, dalawin ang mga may sakit. Panginoon sa Kristo, sinasamahan namin ka. Ganap ang pagbibigay mo ng sarili, pagkalim mo sa kalupan ng Diyos Ama. Ang iyong pagkakasakit at pagkamatay sa krus ang naging tulay namin sa paglapit sa Diyos. Pagkakaroon ng Pag-asa sa buhay at pagkaluhod ng mga paglingkuran namin ang lahat ng may sakit at makilala namin sa Panginoon ang higit sa lahat, maipadama namin at mahihatid ang mapag-asa at kabuluhan sa pagrarap sa mga namin, sa pagsusok at pagkatawan at pagkasakit bilang bahagi ng misteryo ng paglilikas mo sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang Ang kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at pagpinto kami sa lahat ng masama. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos panalangin mo sa mga pangkat. Itong istasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Serenio. Ang intensyon ng pamilya Bravo, naway mata mo ng pamilyang ito ang kasaganaan sa lahat ng oras at pagpalain sila ng Panginoon. Sinasamba ka namin at pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong malakas, Diyos ng mundi, pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga-Cyrene. Pilit nilang ipinapasal sa kanya ang cross ni Jesus. Pagninilay. Kapito na ba? Oo. Pagninilay mula sinasabi ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ako ay isang Kristiyano at ihahandog ko ang aking buhay sa Diyos. At kung mayroon akong 1,000 buhay, Upang tulad ni San Pablo Apostol, ikaw mismo ang kapamumuhay sa ang kalooban at pagkatao sa pamagitan ng biyaya na mula sa iyo, lalo na ang mga pagkaroon ng buwag, balat at pag-asa sa Friday. Friday. Pagpalain ng pamilya Adyo, ito, Friday. malayo sa mga karamdaman, Yung congressman. sa lahat ng oras sa kapahamakan. Asawa na yung Sinasamba Mendoza. at pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong malakas sinubos ng mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, sinusundan sa Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananatoy at nananambitan. Dahil sa kanya nilingon siya ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, kapapalad ang mga bao, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga burol, tabunan ninyo kami sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kami na sarili, ano naman kaya ang gagawin sa atin? Pagninilay mula sa isinulat ni San Juan Bautista de la Salle, bilang piniling sambayanan ng Diyos upang ipangaral ang katotohanan ng Ebanghelyo, nakikibahagi kayo sa ministeryo ng mga anghel de la Guardia sa pagtuturo ninyo ng mga katotohanan ito sa mga bata. Nararapat niyong turuan sila kung paano maisabuhay ang mga ito at kinakailangang may maalab kayong tagusikap upang sa kanilang buong buhay ay maisakatuparan nila ang mga aral ng Ebanghelyo.
Manalangin tayo sa Panginoon, tilingin may sa buhay natin ang kawanggalang pangkaluluwa. Panginoon Kristo, tinatambakan namin at iniwati. Lubos ka namin din sa pangalasan sa mga Maraming gabay sa pamumuhay. Pagkaloob mo ay babi namin sa hindi pa nakakakilala sa amin. At magising mo naman ang kailangan ng akala at liwanag bilang sa iyo. Sino? Apelido. Ang pulo ng pamilya Lacwarin, naway bigyan ng malusog na pangangatawan ng pamilyang ito at malinang na isipan. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong na cross, tinipos mo naman. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang ikasampung estasyon, ang pagbibigay ng kapatawaran sa magnanakaw. Ang intensyon ng pamilya Estiller, naway ang pamilyang ito ay malayo sa mga suliranin at anumang karamdaman sa lahat ng oras. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong na cross, tinipos mo naman. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang mga tao nakatayo roon at nanonood. Ililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Kanila, plus niyang iba ay kasi niya ang kanyang sarili. Kung siya ang nagsulo, ay meron na natin. Ilibak din siya ng mga kawal. Ilapitan at inalak ng aso ng araw. Sinabi nila, kung ikaw nga rin ang Diyos. Luris. Ba't kaninong bahayan? Kaninong bahayan? Ang istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Ang intensyon ng pamilya Empleo, naway patnubayan po ninyong pamilyang ito at ilayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Sinasamba at pinupuri ka namin o Panginoong Hesukristo. pagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na cross, tinubos mo ang Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na gaganap na ang lahat ng bagay. At sa bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isa na Istasyon. Si Jesus ay nilibing. Ang intensyon ng pamilya Lorelia, naway gabayan po ninyong pamilyang ito at tulungan sa mga pangangailangan sa buhay. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus, tinubos mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Si Jose na taga-Arimatea nagsadya kay Pilato upang humingi ng paintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit kami malamang dahil sa takot ng mga Hudi. At pinaintulutan siya ni Pilato. Kaya kinuha ng Jose ang kanyang bangkay ni Jesus. Mama sa kanya si Nicodemo na dalang pabango. May sandaang libra na pinaganong mera at alin. Siya ay nagsadya kay Jesus isang gabi. Ginawa nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango. Habang binabalot sa kayong lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, at pinagpakulang kay Jesus sa isang bagong libingan, hindi pa napaglilibingan. Yamang nung araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingan ito, doon nila inilibing sa Jesus. Higing balakid para sa kanyang buhay espiritual ang anumang mga pagsubok kahit na pinakamabigat na hamon sa buhay. Kahit na sa gitna at sandali Panginoon.
Sinasamba at pinaguri ka namin, O Panginoong Heso Kristo. Pagkat sa pamamagitan niya ng cross, tinubos ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Nasanan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi na namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro ay nagsabing alagad at nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok sa kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng kanyang lino, kundi ihiwalay ng natiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad ng naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasaad sa kasulatan na ang kailangang muling mabuhay si Jesus at umuwi sa ang mga alagad. Pag namili mula sa Senyor,